So mas okay ng MAGA dito, di ba? Ano masasabi mo? Mas mahal niya na ngayon yung mga nagmumotor sa Pilipinas. Maganda dito kung walang motor. Oh, yun. Nakikita niyo parang may resemblance siya sa Kurong Palawan. Kaya it is not that we are not excited about it. But we used to it, right? Those other nationality. Welcome to Halong Bay. Naman siya. My channel. Ayan, it's another day here sa Vietnam. Another struggling but surviving day. Welcome to our channel, Hike with my channel. Ayan nga, magbubukas na naman tayo ng bagong series ng kwentuhan, ng lakwatsahan at kainan yan dito sa Vietnam. Ano? So, dito. So, ito friend yung old quarter. Medyo payapa siya ngayon, no? Kasi maga pa. It's 6:45. Pero pag ha? 6:45? 6:45 AM yan. Pero pagdating ng mga patanghali niya, nagkakagulo na yan. Tapos kakalma ulit yan pagpagabi na. Pero itong mga sidewalk na to, mapupuno to ng mga kainan. Yung mga nasa bangkito lang. Good morning, Frenny, and welcome to the Hike with my channel. Nandito po tayo sa kali ng Old Quarter dito sa may Hanoi, sa capital ng Vietnam. Yan. It's 6:49 AM dito, kaya medyo tahimik pa. Pero pagdating ng katanghalian yan, maga, kaya nagkakagulo ni sasakyan. And then, ingat-ingat kayo, no? Ingat sa pagtawid dahil kahit sa sidewalk minsan ay umaandar yung mga tricycle o motor na yan. Naghahari ang motor dito, no? Parang mas barubal sila kaysa sa Pilipinas. Ayan, tignan yung lugar. Diba, tahimik ngayon. For today, activities natin nag-avail tayo ng package sa Klook, which is 1,900 plus. Pupunta tayo sa Hualu, sa Trang-an at saka sa Moa Cave, no? Full day daw yan, minsan naabot pa ng gabi, so tignan natin dyan. Steady lamang po kayo dyan. Dumating kami kahapon, ngayon lang kami medyo napayapa dahil naguluhan kami. Ay, may banh mi. Yan, yan, banh mi. Tien banh mi. Iba ba yun? Ayun, tien banh mi. No? So alam na natin dyan kung ano kakainin natin, banh mi, no? Yan ang parang pinaka-staple food nila dito sa Vietnam. Nag-iintay na lang kami ng pick-up namin, mga around 7:45. Ang destination natin for today is yung Hualu, hindi ko alam kung pag-pronounce ko. And then sa Trang-an at sa Moa Cave. Dumating kami kahapon dito, medyo na-shock kami. Kasi mga bandang ano na yun mga 9, 10, 11 nagkakagulo na dito, lalong-lalo na yung mga motor. Kaya na-shock kami, na-culture shock kami. Kaya yun ang isang tip namin sa inyo, if ever na bibisita kayo dito, lalo na sa Old Quarter, alerto kayo, kundi baka dito kayo madets, no? Pero ngayon yan, tahimik pa. Kasi it's 6:56 AM. Yan, medyo tahimik pa ganitong oras. Pero pagpatanghali na, nagkakagulo na yan. Maya-maya, check natin, papakita natin sa yung pag-inabot namin. Pero paggabi na, ayan, pumapayapa na siya ulit dahil sarado na yung mga tindahan. And ito mga sidewalk na napupuno naman ng kainan. Mga friendly, magbe-breakfast tayo ng banh mi. Ayan. Banh mi ala Saigon ba yan? Tapos ito man banh mi ala Hanoi. May iba-iba silang version. Ang sarap kumain dito, malamig. Anong lasa? Sarap. No? Mas masarap pa nga ito kaysa sa isa-isa eh. Mga 30,000 Vietnamese daw. Yung banh mi ano yun? Parang. Yan. Dito nagre-range naman yung banh mi mga
30 to 40 Vietnamese dong. Pero kung kakain ka sa banh mi 25, yung mas kilala medyo may kataas. So kain muna tayo, friend, bago tayo bumiyahe. Natutuwa ako dito pag maga, pero pag tanghali na, parang ayoko na lumabas. Masarap siya. Thank you. Malamig naman pala yan. Anong tawag dito? Ice coffee? Milk coffee daw ito. Bayaan mo na. Oh, yan. So, hindi nagkaantindihan. Parang ice coffee ang naibigay sa amin. Magang ice coffee, tapos ang lamig ng panahon. Kung okay lang yan. Ito yata ininom ng negro eh. May ano. Sumahati tayo. Ay, Okay. kalahatiin mo yun. Ang dami. Dito kami kumain dito. Marami dito nagkalat, nagtitinda ng banh mi, no? Alam nyo naman yan. Ito yung isa sa mga pinakamalapit sa amin dito. Kumain na muna kami. Dahil medyo malayo na yung biyahe namin. Almost 3 hours na papunta doon sa may Ninh Binh. So mas okay ng maga dito, di ba? Ay masasabi mo? Mas mahal niya na ngayon yung mga nagmumotor sa Pilipinas. Maganda dito kung walang motor. Oh, yun. Mas maganda dito pag walang motor. Pero buhay lang nila yan, tsaka yan yung transportation nila. Yun lang medyo off ako dito kasi parang hirap puntahan ng mga tourist destination. Kailangan kasi naka-package tour ka, may private car ka. Not like in Thailand. Yun lang naman, pero wala akong ano doon eh. Wala akong sinasabi masama doon. Tikman naman natin itong ano tawag dito? Coffee milk. Masarap siya, in fairness masarap siya. Pamaglamo. Kanturo na to, mami biglang lumapit. Ano naman? Hindi tayo dito. Kaya ayun pala, ano, tsaka yung mga nagtitinda sa ano, mga sidewalk, lalo na sa Ho Kim Lake. Pag nagpatikim, huwag niyong kukunin kasi baka mabudol kayo. Bumili kami ng beach doon, worth 500 pesos. Kaya tanungin niyo muna kung magkano. Tsaka yun, no, isa mga friend no, yung ano dito, talagang magarbo sila sa busina. Bayad na daw. Talagang matuturete ka, no? Talagang papansinin mo sila oras na magbusina sila. Siguro sana yan lang, kaya naninibago lang kami, no, sa mga kalakaran dito. Pero as time goes by naman na-appreciate na namin siya, lalo-lalo na sa maga, then yung weather malamig. Yan. Yan, this is worth 30 Vietnamese dong. Yan, banh mi alasay doon. Dito kami nag-stay sa Dream Central Hotel, no? Ayos lang, ganito mga itsura ng ano sa kanila. Sige, pasok ka.